Ang ating pong panayam ngayon ay para po sa kapakanan ng ating pong mga kababayan at inyong dapat lang maunawaan kung gaano po kalaki ang implikasyon nito sa usapin po ng pagbibigay serbisyo ng isa sa pinakamalaking pampublikong ospital sa buong Pilipinas, ang Philippine General Hospital. Nasabi nga po natin, ito ho ay ospital ng bayan. At dito ho, madaling araw pa lang, mahaba na po ang pila sa dami po ng gusto nga makakuha ng kanilang serbisyo. Ang issue ho dito kasi, binawasan po ng 2 bilyong piso ang kanilang budget. Atin pong kausapin si Ma'am Karen May Faurilio, ang Pangulo po ng All UP Workers Union Manila PGH. Ma'am, magandang umaga po. Good morning po sa inyo, Sir Ted, kay DJ Chacha. Magandang umaga po. Opo. Ma'am, nakalusot na po sa lower house po ang budget ng DOH. So, nangangahulugan po na yung pong kinaltas na budget po sa inyo ay ito na po yung kanilang ipapanek sa Senado. Tama po, yun din po yung ating nasusubaybayan sa balita. Kaya nga po noong Biyernes ay minabuti na po ng All UP Workers Union, mga opisyales at mga taga-suporta at miyembro na kumilos po, meron pong noon break na protest na ginawa sa harap ng PGH Oblation upang ihatag at yung aming mga demands patungkol dito sa PGH budget. Ano po ang implikasyon nito, ma'am? Isa-isahin po natin, please. Magmula po dito muna sa pagsaserbisyo po sa libu-libong mga Pilipino na pumupunta dyan araw-araw. Doon po sa aming pag-aaral ng mga information, ay nalaman po natin na meron ng 2,071,174,000 na budget cut dito sa 2024 na NEP versus po doon sa 2023 o kasalukuyang gaan natin. At doon sa ating pag-aaral din po, nakakagalit, nakita natin tulad ng mga nakaraang taon, laging zero o wala pong inilalaan sa capital outlay. Sir Ted, itong capital outlay, ito kasi yung gagawa, pag-maintain ng mga facilities, pag-purchase ng mga bago o additional na mga equipment na kailangan moderno na mga equipment para sa hospital. At ganun din po, binawasan din po yung MOOE. Meron pong kalta sa MOOE na 842 million pesos. Yung MOOE, ito kamakailan lang po yung aming Cancer Institute ay nagka-power outage po. Hanggang ngayon, hindi pa siya nanonormalize talaga. So yung pagbabawas sa maintenance and other operating expenses, malaking dagok din po yun. Ganon din po sa MOOE po kasi, doon po nakapaloob yung medical assistance for indigent patients. At sa pagtingin po namin, naitaas na po ito, noong 828 million na po, ngayong 2023. Ito po sa proposal sa 2024, binawasan po, naging 533 million na lang. So may kaltas na 294 million doon sa medical assistance for indigent patients. Malaking dagok po ito dahil alam naman po natin ang PGH. Sa PGH umaasa yung ating mga may hirap na kababayan para sa libre pero dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Effect ko naman din itong budget cut sa hiring ng karagdagang pong health workers. Tama po. Isa din po yan sa aming inaalmahan. Nakita po namin na wala pong budget na inilaan para sa pagdadagdag ng additional na health personnel. Ito pong bandang July at August ay may mga serye po ng dialogue at pagkilos na ginawa itong union po dito sa loob po ng PGH. Dahil amin na pong iniwalat at pinahayag sa aming administration yung matinding understaffing, lalo na po sa mga clinical areas. Kulang po na mga clinical utility workers, hindi na po punuan yung mga plantilla para sa nurses, kulang din po ng mga admin support personnel at mga nursing attendants. Marami po sa ating mga health professionals, hindi lang po sa hanin ng nurses, mga therapists, mga radtechs ay mga nagsisipag-abroad na po. Kaya kulang din po ng personnel versus pa po sa lumalawak na service na binibigay ng PGH sa publiko. Opo. Kapag ho ito natuloy, na balak ho ng Marcos administration na pagbabawas nga ng 2 billion, may magagawa pa ho ba kayo o
kayo na lang po ang ikangay mamamaluktot sa makitid na kumot? Sa mga nakaraang taon naman po ay regular po natin ginagawa, mga 2 to 3 weeks ago po ay sumulat na po ang All UP Workers Union Manila PGH chapter sa ating mga butihing senador at siguro nananawagan na rin kami, hanggang ngayon wala pong tugon. Humihiling po kami ng dialogue o pakikipag-usap para lang po personal po namin ma-articulate yung aming posisyon bilang union dito sa PGH. Sana po ay mapakinggan. At sa tingin po namin, tuloy-tuloy naman po yung magiging pagkilos at pananawagan nitong chapter. Kasi sa tingin naman natin, ang makikinabang dito ay yung malawak na mamamayan. Pag PGH po yung ating tinulungan, para na rin natin tinulungan, lalo na yung ating mga mamamayan na hirap, lalo na pagdating sa healthcare. Opo, yes ma'am. At kami po ay inyong kaisang dito po sa adhikaing ito at karamay po ninyo kasi kami mismo alam po namin ang sitwasyon dyan sa ospital na yan. Meron ho kami dito mga kasama sa trabaho na kanilang mga magulang din po ay dyan nagpapagamot kasi nga din po sa uri ho ng serbisyo at kakapusan din po kaya diyan nagtutungo sa PGH ang kahalagahan ng institusyon na ito. Pero Ma'am Karen, alam po naman din po natin, di ba, sa budget process, nagsisimula ang lahat sa proposal po ng DOH. At maging na in this case po UP, Kumbaga UP PGH nga po ito. So lahat naman ito nagsisimula doon and they will propose and then magkakaroon niyan mga paunang meeting with DBM, with Finance Department, etc. So dito ho talaga nalalaman po yung pong pakikibaka ng head of agency sa budget deliberation doon po sa level na iyon, bago dumating sa Kongreso. Ano ba ang balita niyo po dito? Bakit naman po sa bandang huli, di ho ba, ito po, ang inyong budget po hindi direkta DOH, di ba? Tama po. Ang PGH po ay under ng UP, University of the Philippines System. Yes ma'am. So hindi ito DOH. Bagamat ang DOH Secretary, dahil ito ay usapin pangkalusugan, dapat kasama siya dito sa, di ba? Manghihimasok, if I may say so, sa usapin po ng impluensya doon sa gabinete. So, ano bang balita niyo ho dito? Bakit naman ito po yung humantong doon sa National Expenditure Program? Tama po, no? Sa naman po namin, pagsubaybay din po namin, in fairness po, sa aming pakikipag-usap din sa UP President po. Siya po ay paborable naman yan ang kanyang posisyon at siya po ay nag-agree na dapat madagdagan at ma-restore man lang at the minimum yung mga budget cuts po dito sa PGA. So, kailangan lang ng mas malaki pa na suporta. Siguro yung sa hanay din po ng DOH, alam ko may malaki din pong hinaharap, dahil siyempre po meron naman tayong link sa ibang mga union sa hospital. Malaki din po yung budget cut sa ibang mga hospital. Sa kabuuan ng mga DOH retained, ang balita po ay nasa 10 billion yung cut sa 69 na DOH retained hospital, 1.7 billion sa mga specialty hospital. Pero pinakamalaki nga, PGH alone nasa 2 billion. Opo. Ma'am, yung pong, di ba mayroon din kayo tinatanggap na mga grants at ayuda mula po sa mga, po natin, mga foreign donors? Yun naman po ay sa mga ilang mga proyekto po na mga specific naman. Pero ito pong ating ipinapanawagan na galing sana sa gobyerno bilang sa union po, ang amin po talagang panawagan, dapat pondohan ito ng gobyerno dahil gusto natin na mas priority ito ng gobyerno dahil kung public service po ang objective ng mga proyekto ay dapat po yan po ay libre, abot kaya ng mamamayan. Opo. May tanong lang po si Chacha, Ma'am Karen, please. No? Yes. Ma'am Karen, may, kung sakali man po, kasi sabi nyo kanina na humihingi po kayo ng dialogo sa ating mga senador pero hanggang sa ngayon wala pang tugon. Kung sakali man talagang hindi po mapansin ito pong inyong hinaing at sulat, ano po ang next na plano po ng inyong grupo? Sa mga susunod po na panahon ay kasama yung iba pang mga hospitals din po at yung ating mga ibang organisasyon dito sa UP, nakikita po natin na baka may mga susunod po na pagkilos o protesta para po ipanawagan pa ito at kailangan po mas maingay pa dahil
tingin namin malapit na itong budget Alam ko parang sinertify na siya as urgent. So dapat urgent na rin po yung mga pag-ilog. Gaano na po ka-understaff ngayon ang PGH at mukhang mas madadagdagan pa ang hirap at load ng trabaho ng mga health workers natin dyan? Dahil nga sabi niyo po kanina, hindi rin nabigyan ng budget para po doon sa dagdag sweldo para sa mga bagong empleyado. Ito lang pong halimbawa sa aming mga, yung regular na charity wards po. Ang kada shift na nurse ay mga 3 lang po yan na bedside. So halos ang hinahawakan po niya mga 15 to 20 na pasyente. Napakabigat po no, kasi po yung klase ng nursing care na nire-require kada pasyente. Yun po, sa standards po ng DOH sa mga regular nasa 1:12. Pero yung mga moderate cases, mga tipong ambulatory na pasyente. Pero kalakan po ng mga pasyente dito sa PGH, talagang mas tutok na nursing care yung kailangan. Sa kada shift lang po yun. Tapos po, mas understaff pa yung mga NAs. Minsan kada shift, NAs, nursing attendants, dadalawa lang. Pinaka-understaff po yung mga utility workers. Ito po yung mga manong napunta po kayo dito sa PGH, nagta-transport ng patient, kuha ng pagkain. Minsan po, isa lang ang duty kada shift. Kulang po ng 1 hanggang 2 kada charity wards. Tapos wala na rin nagda-night shift po. Ganun po ka understaff. Ganon din, madami kasi ang nagre-resign at nag-a-abroad. Apakataas po ng attrition rate sa nurses, parang nasa 10 to 12 resignations kada buwan. So, 1 o 2 lang po mawala sa area. Pilay na yung schedule Oo. Hindi nakakaagapay dahil yung hiring nasa 5 to 6 lang na new. Opo. Pero aalis din eventually. So, matindi, sa pagtingin natin sa usapin ng personnel, number 1 na motivation kasi dyan, maliit na sahod. Kulang na sahod kumpara mo naman po sa mga counterparts natin sa ibang bansa. At sunod din sana yung mga nananatili, dapat inaalagaan. Binibigay yung benepisyo, yung mga Magna Carta benefits ay ina-upgrade. Opo. Ma'am, yun hubang nasunog na portion dyan na ayos na? Ang sa alam po namin ay naayos naman na po yun. Unti-unti na po nag-normalize yung mga schedule na mga OR po. May mga binubuksan na po na mga complex po. Okay, sige po. So ma'am, kami po'y katuwang ninyo hopefully makatawag ho kami sa mga mga policy makers po natin at dito ho magmimistulang mga bayani natin kung may paglalaban po nila itong budget po ng UPPGH. But at the end of the day, di ba ma'am, dapat hindi tayo nagmamakaawa dito? Di ba dapat? Tama. Go ahead, ma'am. Kaisa niyo po kami dyan, Sir Ted, sa Union po, sa All Duty Workers of Manila PGH. Ang pagtanaw po natin, ang kalusugan ay karapatan ng mamamayan. At lalo po na dapat inaagapayan natin mga may hirap at nahihirapan po sa usapin ng kalusugan. Kaya sabi nga namin, pag tinitingnan yung budget, hindi tulad ng confidential and intelligence fund na hindi mo alam kung saan ka pupuntahan. Pag binigay mo po yan sa PGH, pag binigay niyo po sa hospital, sigurado po mapupunta po yan sa maayos na serbisyong pangkalusugan, sa mas mataas na moral at energized na ating health personnel, sa mas upgraded at up-to-date na mga facilities at equipment. At sana po ay ma-prioritize. At magsisilbi pong inspirasyon nga sa mga health workers na hindi na mga ibang bansa, no? Oo, kapag sila ay komportable. So, siguro po, hindi na din po malayo ang inyong panukala na sa halip na paglaanan po ng bilyong pisong halaga ng Confidential Intelligence Fund, ang ilang tanggapan, dapat dito po inilalagay, no? Tama po. At sana po ay mapakinggan. Opo. Sige po, ma'am, muli po salamat po na marami. Mabuhay po ang inyong hanay at tayo po nagkakaisa sa adhikaing ito. Salamat po, ma'am. Salamat din po, Sir Ted DJ Chacha, sa palagi ninyong pagsuporta at pagbibigay sa amin ng opportunity na ganito. Salamat po. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.